Kasama natin ulit dito sa programa si Danilo Ramos, ang chairperson ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o Peasant Movement of the Philippines. Welcome po ulit sa Radyo Migrante, Tito Danilo. Nagagalak kaming makapanayam kayo ngayon. Pakibati na lang po ang ating mga tagapakinig at ipakilala niyo na rin po ang inyong sarili. Magandang tanghali sa iyo, Wayne. Magandang tanghali po sa mga kababayan natin na naninirahan ngayon sa Toronto, sa buong Canada. At karangalan ko po na maging bahagi sa inyong programa sa araw na ito para pag-usapan ang tungkol sa krisis sa pagkain, solusyon, at anong panawagan ng mga magsasaka. At ang issue ng magsasaka ay issue ng taong bayan, lalo pa ng mga pamilya nyo, kababayan natin na narito sa Pilipinas. Ayun. Tito, ang tema po, ay nga po ang tema natin ngayong linggo ay ang World Food Day o tinatawag din na World Hunger Day. Ano po ba ang sitwasyon ngayon sa Pilipinas sa usaping krisis sa pagkain? Bakit po ba ang mahal-mahal ng presyo ng bigas at gaano po tayo kalapit doon sa pinangakong 20 pesos per kilo na bigas? Magandang pag-usapan natin yan dahil sa October 16 ay idiniklara ng United Nations Food and Agriculture Organization, UNFAO, nakabase sa Rome, Italy, na World Food Day. Pero sa Pilipinas, may mga aktibidad, tinagurian natin itong World Hunger Day. Bakit? Alam mo, Wayne, inilabas ng Philippine Statistics Authority na 30.6% ng poverty incidence sa Pilipinas ay mula sa hanay ng mga mangingisda. 30% ay mga magbubukid, magsasaka. Bakit ganon? Kami ang lumilika ng pagkain pero walang makain. Mahalagang pag-usapan natin ito dahil alam mo, nung nakaraang September 28 sa Pilipinas, may sinagawa kami na People's Food Security and Self-Sufficiency dito sa Pilipinas, ginanap sa University of the Philippines sa Quezon City. At pinag-usapan doon na bakit ba dumaranas ng matinding gutom ang ating mga kababayan. At kung tutuusin nga, kami ang lumilika ng pagkain pero walang makain. Dalawang mahalagang usapin ang gusto kong ilinaw. Hanggang ngayon ay nananatili sa Pilipinas ang feudal at malapidal na pagsasamantala. Ibig sabihin, ang malawak na lupain na sinasaka ng mga magsasaka ay pag-aari pa rin at kontrolado ng mga Panginoong may lupa, agrikorporasyon, lokal at dayuhan, at mga hasindero. Ito, hawak ko yung isang dokumento na pinakamalalaking landholding sa bansa. Ito'y research ng Ibon, although 2017 ito, pero ang tingin namin mas lumaki pa kesa hindi lumiit. Halimbawa ay ang sa Compostela Valley, ang plantation ng San Miguel Corporation Energy is 19,000 hectares. Sa Sultan Kudarat, ang DMCI IPMA contracts 102,954 hectares. Sa South Cotabato, ang Dole Philippines, 35,433 hectares. Halimbawa, sa Luzon naman, alam mo ba na sa Hacienda Luisita, 6,453 hektarya ay hanggang ngayon kontrolado ng mga pamilya Cuangco, Aquino at Lorenzo. Kasinlaki po ito ng lungsod ng Makati at Maynila. Meron pong desisyon ng Supreme Court April 24, 2012, final executory
hanggang ngayon hindi po nababahagi ang lupa. So, yun po yung isang malaking salik. Pangalawa po, ay dahil doon sa pagsunod ng gobyerno sa nakaraan hanggang under Marcos Jr., yung imposisyon ng IMF program at ng World Trade Organization na parang ganito, yung pag-angkat ng maraming bigas kahit na marami tayong palay. Ito, katunayan, ito nga, hawak ko yung inani namin nung mga nakaraang taon sa lupang sinasaka namin sa Bulacan. No? Alam mo ba nitong nakaraang anihan ng Marso at saka Abril, ang presyo ng palay kada kilo ay 12 to 16 pesos per kilo. Nung palay. O palay. Ibig sabihin, pag i-convert natin yung 12 to 16, kung 42 pesos per Canadian dollar, so gaano yon? 40 cents, no? Kung 16 kung 16 pesos. Pero alam mo ba na yung hawak ko rin to, yung bigas, no? Ay napakataas ng presyo. Katunayan, nitong mga nakaraang buwan hanggang ngayon, alam mo, Wayne, ang presyo ng bigas sa Pilipinas, senior citizen na. Bakit? 60 pesos. Sa 60? Oh. 65 pesos per kilo. Samantalang, alam mo, kahit nabili ng mga trader ang big palay ng ipagpaligyan natin 20 pesos, sa rule of thumb, 70, ita-times mo ng 70 yung 20, so ibig sabihin plus 14 pesos, ito yung holing, milling, sako, bilag at iba pa, ibig sabihin only 34 pesos per kilo ng well-milled rice. Pero nananatiling 45 pesos, mataas, kahit pa doon sa price ceiling na ipinatupad ni Marcos Jr. noong August 31, effectively noong September 5 at nilip kahapon. So, ibig sabihin, mataas pa rin yung bigas, pero barat ang presyo ng palay. Bakit? Alam niyo po, noong February 2019, sa ilalim ni former President Rodrigo Roa Duterte, na isang tyrant president, dati po, namimili ang National Food Authority ng palay sa magsasaka. Pag nabili niya palay, gigilingin, ibebenta sa murang presyo. Pero mula nung magkaroon ng Rice Liberalization Law o Republic Act 11203, hindi na namimili ng palay ang NFA sa mga magsasaka, angkat lang ng angkat, at yung mga private importer at yung inaangkat ng NFA ay para lang sa relief o emergency. Ano ibig kong sabihin? Dahil sa patakaran na yun ng import liberalization, hindi lamang mga magsasaka sa palayan ang tinamaan, kundi buong industriya ng bigas. Remember, sa panahon ng 18th Congress, nang magpatawag ng Senate hearing, sila former Senator Kiko Pangilinan lumitaw doon na almost 260 billion pesos ang nalugi sa buong rice industry sa Pilipinas mula noong 2019 hanggang 2022. Kaya hindi lang mga magsasaka, kundi yung buong industriya ng bigas. Hanggang ngayon ay nananatili ang malaking papel ng mga traders, no, cartel, sa bigas. At ito, alam mo to, ito yung sibuyas. So, nung nakaraang ang mahal nung nakaraang Disyembre, naging ginto
Di ba? Mhm. Kasi Yes. 600 to 700 pesos. Pero alam mo ba na ito ay nabili lang sa mga farmers ng 8 to 15 pesos per kilo. Pero ibinenta ng mga traders ng mga onion cartel sa Mhm. 600 to 700 pesos. Ano ibig kong Grabe. sabihin? Hindi kaya namamahal ang sibuyas at itong bigas ay dahil sa mga magsasaka ng palay at magsasaka ng sibuyas, kundi dahil sa kartel sa sibuyas at kartel sa bigas at hindi walang signifikanteng tulong na ginagawa ang gobyerno para sa mga magsasaka noon hanggang ngayon. At ang masama, alam mo, na under Ferdinand Marcos Jr., isinabatas pa yung RCEP. Ito yung Regional Cooperation Economic Partnership. Ang ibig lang sabihin nito, mula noong 1994 sa ilalim ng General Agreement on Tariffs on Trade at noong 1995 sa ilalim ng WTO ay ito yung free trade, malayang kalakalan. Kahit na meron tayong bigas, meron tayong sapat na asukal, sibuyas, bawang, ay angkat ng angkat ang gobyerno na sumisira sa hindi lamang sa mga magsasaka, kundi sa buong ekonomiya. Alam mo, hawak ko itong dinilabas ng KMP, Pantay Bigas, at ng Agroecology Exchange. Alam mo na noong 2021, nasa 25% ng mga produktong pagkain ng imported. 15% nito para sa bigas, 50% sa munggo, 68% sa kape, 92% sa bawang. Alam mo, nakakabahala kasi sa number one rice importer ang Pilipinas ng maraming mga taon. Samantalang ang populasyon lang ng Pilipinas ay halos, sabi ng PSA at saka ng census, almost mga 111 million ng mga Pilipino noong 2022. Samantalang ang China, di ba, almost 1.2 billion na populasyon. So imagine mo yan, kaya ang patakaran ng gobyerno na import liberalization, deregulation at privatization na ini-impose ng mga dayuhang multilateral at ini-impose ng US imperialism, ang biktima nito ay mga Pilipino. Imagine, ang Pilipinas ay kung meron tayong 30 million na kalupaan, 44% ay arable lands, pero ang karagatan natin ay more than 5 times na mas malaki. Napapalibutan tayo ng karagatan, Luzon, Visayas at Mindanao. Pero alam mo pa na 93% ng asin ay ini-import ng Pilipinas sa China at Australia. Hindi ba napaka irony at ganyan ang nangyayari na kung tutuusin, kayang-kaya ng mga Pilipino at ng magsasakang Pilipino na likhain ang pagkain ng mamamayan. Kasi ayon sa gobyerno, meron tayong 4.1 million hectares na tinatamna ng palay. Kung tayo 110, 111, kung ngayon ay 80 kabans average yield per hectare ng palay, tingin namin kung tutulungan ang mga magsasaka. Siyempre, magkaroon ng kontrol ang mga magsasaka, agri-workers, mga peasant women ng karapatan sa lupa, at hindi sa mga hasindero, sa mga dayuhan, at sa mga multinational corporation, lokal at dayuhan, at kontrol ng mga magsasaka sa binhi. Tingin namin magkakaroon tayo ng kasapatan sa pagkain na sabi ng gobyerno
kulang ng almost mga 6% ng ating annual rice consumption. From 80 kabans ay magiging 100 kabans per hectare ng palayan. Ito ay magkakaroon ng subsidyo ng gobyerno sa mga magsasaka. Ang panawagan nga namin noong pang pandemic, at least 15,000 production subsidy sa mga magsasaka ng palay, mga mangisda, agri-workers, mga sakada sa ating bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, meron silang recorded na 9.7 million na mga magsasaka, manggagawang bukid, agricultural workers at mangisda. So, mahalaga yung tulong na yon para sa pagpapaunlad sa produksyon. Kasi alam mo, majority ng mga magsasaka, almost 70%, ay nangungutang sa mga usurero na napakataas ang interest. At ngayon, alam mo ba na ang presyo ng abono ay 1,800 to 2,000 pesos per bag, pero noong pre-pandemic 800 pesos lang noong 2019. Ang presyo ng diesel ay 36 to 38 pesos per liter noong 2019, pero ngayon 65, 66, 68 pesos per liter. Pero ang presyo ng palay nananatiling mababa. So, ibig kong sabihin ay napakahalaga na dapat ang gawin ng gobyerno ay ito, katunayan na dinala ko itong panawagan na to, na ito yung panawagan sa nakaraang People's Summit na ito, palakasin ang lokal na produksyon, hindi importasyon. No? Uulitin ko, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain at hindi importasyon. Isa ring panawagan ng KMP, ng Bantay Bigas at mamamayang Pilipino ay isulong ang food security at self-sufficiency ng bansa. Alam mo, siyempre, yung mga pamilyang yung nandito, nahihirapan sila sa napakataas na presyo ng bigas. Kaya ang tingin namin, kung mababasura ang rice liberalization law, mamibili ang National Food Authority ng palay diretso sa magsasaka, at least 20% ng total palay production na ayon sa Department of Agriculture ay around 20 million metric tons ng palay. Tingin namin ay pag nabili ng NFA yung at least 20% ng produktong palay sa kanayunan, meron siyang ibebentang may gigilingin, may ibebenta, may balik yung dati na 27 pesos per kilo ng regular milled rice at 32 pesos well-milled rice ng National Food Authority prior to 2019. Kaya kailangan abot kaya, ligtas at sapat na bigas para sa mamamayang Pilipino, dahil alam mo, siyempre sa Italy, ang staple food nila ay pasta. Sa France, patatas. Sa atin, more than 90% ng mga Pilipino, ang kinakain ay kanin. Kaya napakahalaga na paano bibigyan pansin. Kaya nga ang tingin namin, alam mo, Wayne, si Marcos Jr. ang concurrent Department of Agriculture Secretary. Tumataas ang presyo ng bigas. Alam mo ba, nakakabahala? Sa isang taon niyang panungkulan, 3 beses lang siya, 3 to 4 times na napunta sa opisina ng Department of Agriculture sa Quezon City, pero 11 beses na nagbiyahe sa ibang bansa. At katunayan, noong 2022, nanood ng F1 sa Singapore. Absent sa opisina, pero present sa pagpunta sa ibang bansa. Nanood sila
ng Yes. Formula 1 kasama si Lisa Araneta, yung wife niya, si Sandro Marcos. Napag-alaman namin, $11,000 pala ang presyo ng ticket para sa VIP. So Isang 11,000 ticket lang times yan. 3 sa kanila lang, idagdag mo pa yung airfare at saka board and lodging. Yes. Tapos sabi ni DA Undersecretary Domingo Panganiban nung nakaraang hearing sa Kongreso, pinag-uusapan yung budget hearing, alam mo ba? 6 months na daw nila na hindi nakakausap si Pangulong si Marcos Jr. 6 months, samantalang matindi ang krisis sa bigas natin. At eto malamang narinig nyo dyan, alam nyo ba, nung August 3, di ba nagkaroon ng Typhoon Egay at saka Habagat? Alam mo ba na ayon sa gobyerno mismo, Egay agri-damage climbs to 4.47 billion sa agrikultura at 29 ang namatay as of August 5, 2023. So, ganun katindi yung pinsala. Pero ang gobyerno, sa pag-alam namin, walang natatanggap na signifikanteng ayuda. Kaya ang panawagan namin, alam mo, DA, Concurrent Secretary Marcos Jr. step down as DA Secretary at kailangan na isang competent, responsible Department of Agriculture Secretary at higit sa lahat ay repeal rice liberalization law at magkaroon ng subsidyo para sa mga magsasaka, sa agrikultura, sa mangingisda, para magkaroon ng kasapatan sa pagkain. Ito talagang maraming salamat Tito Danilo, talagang nilatag nyo ang sitwasyon pati na rin ang solusyon. Talagang nakikita natin na napakaseryoso ng krisis sa pagkain sa Pilipinas at napaka-importanting i-address ito ng pamahalaan doon nga po sa mga panawagan ninyo. Alam din po namin Tito Danilo na sa ngayon hinaharap din ng mga magsasaka ang iba't ibang forma ng atake mula sa estado tulad ng mga pagbabanta, pagre-red tag, pati brutal na pagpapaslang. Dahil ayun nga po, nitong recent reports mula sa Negros at sa Masbate, narinig po namin, ano po ba ang demanda o kampanya ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas para wakasan ng mga paglabag sa karapatang pantao na hinaharap ng ating mga magsasaka? Ay, mabuti na banggat mo yan. Alam mo, Wins, mga kababayan namin sa Toronto, sa Canada, isa pong nakikita namin pinag-uugatan ng nangyayari dito sa atin, siyempre sa imposisyon sa dikta ng US imperialism na counterinsurgency na ang mukha ngayon, ang pagsusuri namin, martial law noon, anti-terrorism, anti-terror law ngayon, kasama na ang Executive Order number 70, creation of NTF-ELCAC sa panahon ni Duterte, na patuloy na ginagawa ni Marcos Jr. At katunayan, hawak ko yung data na ang political prisoners, as of June 2023, ay 778 na political prisoners, 49 under Marcos regime, At grabe ang epekto at totoo, sabi mo, binobomba ang indiscriminate na pagbomba ng security forces sa Masbate na napakasama ang epekto sa buhay ari-arian, very traumatic. Nung nakakaraang mga buwan, binomba ang Miagao sa Iloilo, ang Caraga, ang Abra, ang Cagayan, ang Apayao. Grabe po, Indiscriminate at illegal arrest and detention
nakakabahala dahil ang ginagawa ng NTF-ELCAC ay nag-aaresto at sasabihin nila na sumuko. Katulad ng nangyari kila Jed at saka kay Junila, dinukot sa Orion Bataan noong September 2, inilabas sa press conference sa Plaridel, Bulacan noong September 19. Mabuti na lang sila Jed at Junila, Castro at Tamano ay nanindigan at sinabi nila ang totoo po, dinukot kami, hindi kami sumuko. So ngayon, may hawak pa sila yung tatlo na inaresto sa Mindoro. Hanggang ngayon po, si Isabelo Adviento, ang tagapangulo ng Dangayan Cagayan Valley at KMP Executive Committee member ay nakakulong sa Tugigaraw City sa Cagayan. Ganon din si Amanda Chanis, peasant organizer ng Amihan, ay nakakulong. Kaya kaugnay niyan, ang una naming panawagan ay tutulan at labanan ang terror law ng rehimen, at ibasura ang Executive Order number 70 at ang NTF-ELCAC zero budget sa 2024 at palayain ang lahat ng mga bilanggong politikal, including NDFP consultant and negotiator na nakakulong ngayon sa Bikutan, sila Vicente Laglag, Ray Casambre, at marami pang iba. Kailangan silang palayain at alam mo, gusto ko palang banggitin sa ngayon na mariing kinukundina ng kilusang magbubukid ng Pilipinas ang pag-absuelto sa number 1 butcher ng Mindoro na si former General Jubito Palparan na nakapiit sa National Bilibid Prison dahil doon sa hatol ng korte noong mga nakaraang mga taon. Pero kanina nalaman namin na inabsuelto, no? So kinukondena namin at ngayong hapon dito sa Quezon City sa pangunguna ng bayan at ng mga kamag-anak magkakaroon ng indignation rally. So hustisya para sa mga biktima ng pampulitikang pamamaslang at nananawagan po kami sa ating mga kapwa magsasaka na magsasaka kami, magsasaka tayo, hindi tayo terorista. Ang terorista ay ang US Marcos regime at ngayon ang gusto pa ni Marcos Jr. at ni Sara Rodríguez Duterte ay palakihin ng CIF, no? Confidential at Intelligence Funds, samantalang kailangan ng ating mga kababayan ang ayuda, tulong sa mga magsasaka, sa mga mangisda, malaking budget sa Department of Health at Department of Education. Isipin mo naman itong si Sara, nung palang mayor siya ng Davao City, from 2016 to 2022 is 2.6 billion pesos ang kanyang CIF. Tapos yung 125 million na CIF noong nakaraang taon ginastos in 11 days. Ng 11 days. Isipin mo naman yan, no? Napakatiwali, no? Napakatiwali ang mga opisyal at kailangan silang panagutin. Kaya nananawagan po kami sa ating mga kababayan sa darating po na October 19 to 20, magkakaroon ng pagkilos ang mga magsasaka sa Kamaynilaan, National Capital Region, na ang titulo ay Kampanyang Magbubukid ng Oktubre 2023, Pambansang Protesta ng Magbubukid laban sa pangangampang ng lupa, inhustisya at kagutuman. At patatampuin dito ang panawagan na lupa para sa mga magsasaka, tunay na reforma sa lupa, kaakibat ng pambansang industrialisasyon,
at palakasin ang local na produksyon ng pagkain. Dahil alam mo, Waynes, nabanggit mo kanina, galing kami, ako ng Canada noong nakaraang taon. Na-meet ko yung mga migrante, mga OFW, migrants at immigrants from Canada at saka Estados Unidos. Ang sabi nila, kaya sila nasa ibang bansa, first, dahil sa joblessness, no? Second, landlessness. Third, labor export policy. Kaya po, napakahalaga, tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon. Paunlari ng industriya at agrikultura ng bansa, hindi dapat import-dependent, export-oriented, import-dependent, foreign-dominated. Kaya po napakahalaga. Ang issue ng mga magsasaka ay usaping pangbayan. Kaya nananawagan kami sa ating mga kababayan sa Canada at sa iba pang panig ng bansa na suportahan po ninyo ang issue at laban ng mga magsasaka dahil ito ay laban nating lahat. Karugtong ng ating sikmura. Uulitin ko, ang inyong mga kababayan na tinutulungan ang inyong pamilya sa Pilipinas ay pag napakataas ang presyo ng bilihin, ng bigas at pangunahing pangangailangan, yung pinapadalang suporta ng kanilang pamilya na nasa Canada, US at ibang bansa, kukunti lang ang nabibili, no? At kinakapot. Tumataas ang bilihin, tubig, kuryente, panibagong buwis, pero ang kita napakababa, binabarat ang sweldo ng mga manggagawa. Kaya napakahalaga po na malaman ng ating mga kababayan na si Marcos Jr. at si Sara Duterte ay salot sa magsasaka, peste sa masa. Kaya step down as DA, concurrent secretary, at ulitin ko ang panawagan namin, palakasin ang local na produksyon ng pagkain, hindi importasyon, repeal rice liberalization law, at tunay na reforma sa lupa. At Waynes, mamaya sana bago tayo magtapos, meron akong isinulat na tula at na-publish dito sa Umani, mga likhang sining ng buhay at pakikibaka ng magsasaka para sa lupa at kalayaan. Kasi alam patingin mo, po nung libro, magsasaka, Tito Danilo. Patingin po nung libro, ipakita niyo po. Opo. Ito yung libro, no? Umani. Ang editor nito ay ang ating martir, national artist, si Bienvenido Bienlumbera. Siya yung nag-editor nung panahon ng buhay siya at nais kong bigyan pansin na hanggang ngayon, ito pa rin ang panawagan ng magsasaka. Ang lupa ay katumbas ng buhay at ito nga, di ba, bawat butil ng palay ay butil ng buhay. Kaya mamaya, bago tayo magwakas, nais ko sanang bigkasin ang tula na isinulat ko na ang pamagat nito ay ang kabukiran. Mamaya, sa huling bahagi ng ating panayam. Maari na po nating basahin, Tito Danilo, dahil nandito na po tayo sa dulo ng ating interview. Ang huli lang pong tanong kung meron po kayong mensahe sa mga tagapakinig, pwede nyo na rin po isama iyang tula na isinulat ninyo. Okay, sige po. Bibigkasin ko yung tula at pagkatapos saka ako mananawagan sa ating mga kababayan sa Toronto, Ontario at mga kababayan natin sa Canada. Ito po, para po sa ating mga kababayan na nasa Ontario, nasa Canada. Ang kabukiran. Kay gandang malasin, bukid na nililinan, pilapil na tinatapakan ng paangruya ang kaparam. Lupa sa iyo nagmula, pagkain namin sa araw-araw, pagkain sa hapagkainan ng sambayanan. Lunti ang kapaligiran, kay sarap langhapin, simoy ng sariwang hangin, mga puno sa paligid,
ligtas sa illegal lager, kubong pawit na pahingahan na yari sa kawayan, kapag nasandal sa kolong-kolong sumayad ang likod, hirap at pagod ay kusang natatanggal sa paglahok sa produksyon. Pagsasaka di dapat ikahiya, bagkus dapat nating ikarangal. Ang halaga natin sa lipunan di matatawaran. Kung ang lupang sinasakay babawiin ng Panginoong may lupa, kukunin ng dayuhang gahaman at developer na ang hangad ay pansariling kapakanan. Magbubukid ay dapat manindigan, ipaglaban ng karapatan, manatili sa lupang kaulayo gabit araw. Gumamit man sila ng AFP, PNP at paramilitary, ang ating sandigan, kamulatan, mahigpit na pagkakaisa ng hanay, solidong lakas ang bibigo sa kanila. Ang lupa ang pinagmumulan ng aming ikinabubuhay, ipaglaban ng karapatang manatili at magbungkal hanggang huling hibla ng hininga. Lupa, ikaw ang tanging yaman, lupa ay laya, sama-samang ipaglaban hanggang sa tagumpay. At bilang panghuli, nais ko pong manawagan sa ating mga kababayan. Lupa ay laya. Mahalaga po na kahit nandiyan kayo sa Toronto, sa Ontario, sa Canada, at sa iba't ibang panig ng mundo, kailangan po namin at pagtulong-tulungan nating isulong ang interes ng magsasaka. Diyan po sa Canada, mahalagang ipakita nyo ano ang tunay naming kalagayan at kahihingian. Hindi po totoo, under Marcos Jr. ay gumaganda ang buhay ng magsasaka, sinasabing tumutulong yung mga smuggled rice, ipinapamigay, tinotolerate ni Marcos ang mga smuggler. Katunayan, until now, walang napaparusahan ng mga smuggler at mga kartel sa Pilipinas. Kaya po, mahalaga sa inyong pagkilos dyan, bukod po sa issue ng mga migrante ng OFW, ay isulong po natin ang issue at kampanya. At sa panghuli po ay nananawagan kami ng inyong suporta para sa tagumpay ng October 1920 na pambansang protesta, at gayon din po ikampanya dyan na palayain sila ka Isabelo Adviento, Amanda Etianis, at lahat ng mga bilanggong politikal at may basura na ang Rice Liberalization Law, ang Anti-Terror Law, at ang Executive Order Number 70, Memorandum Order Number 32, covering Negros, Samar, at Bicol. At muli po, sa pangalan ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, KNP, at Mangsang Anak Pawis, magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Mabuhay po kayo. Isulong ang ating mahigpit na pagkakaisa, makibaka, kumilos, magtagumpay, magpunyagi. Mabuhay ang mga kababayan nating nasa ibayong dagat. Maraming salamat, Wings. Mabuhay ka. Tulad ng isinigo namin kahapon sa Thanksgiving ni Jed at ni Julina, mabuhay ang mga kabataan. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Mabuhay ang mga kabataan at kababaihan na katulad ni Jed at ni Junila. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Tito Danilo, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at karanasan. I-share namin dito ang pambansang protesta na magaganap sa October 19 to 20. At dyan po nagtatapos ang ating interview. Maraming salamat sa pakikinig. Radyo Migrante po tuwing linggo.